Ang itim na lalaking punk ay lumakad na parang hip-hop, na may ritmo, at sinabi sa tono. Jason, naisip ko na binalak mong lutasin ang ilang mga unggoy na Chino kasama si Judy, at kailangan pa nilang umasa dito. Tayo'y lumabas. Ang lalaking Amerikano, na tinawag na Jason, ay naglagay ng mabigat na machine gun sa kanyang kamay at ngumunguya ng gum sa kanyang bibig. I am so tired of my Judy baby, I can't bear it. Hindi ito binibili ng blonde na babaeng si Judy. Kalokohan lang ang sasabihin mo. Kailangan mong gawin ito ng mabilis. Ang araw at ang panahon dito ay talagang mapait na pang-aabuso para sa maganda kong balat. Tingnan mo, itong unggoy na inchik, talagang naglabas siya ng 2 baril. Akala niya ba may silbi sa atin ang baril? Natawa naman ang isa pang itim na si Andy. Bahagyang nakataas ang bibig ni Jason. Huwag mong sabihin iyan, sa tingin ko ay bibigyan niya ako ng regalo. Ang Artilleria ay naiinip at sinabi. Anong kalokohan? Huwag makinig sa Ingles ng mga Amerikanong baboy na ito. Hindi ka maaaring makipag-usap sa iyo tungkol sa mga ibon. Kung gusto mong agawin ang aking baril, halika. Pagkatapos nito, direktang nagsimulang bumaril ang Artilleria ng 2 putok kay Jason, pang-pang, na umagaw sa kanyang machine gun. Bagamat nabasag ang ruta ng bala, nakatagilid pa rin si Jason at nakatakas, na inihagis ang mabigat na machine gun sa dulong sulok. I like your pistol, sobrang bigat. Nagsalita si Jason, ang mabilis na takbo ay lumipat sa likod ng Artilleria. Naghihintay na umikot ang baril, nakabukas ang mga kamay at daliri. Ang 2 invisible tractions ay nagsimulang makaapekto sa binagong pistola sa kamay ng baril, at maging ang gatilyo ng pistola ay hindi matrigger. Oo, ang baril ay sumisigaw, ngunit hindi makayanan ang malakas na pagsipsip ng grabidad, at ang mga kamay ay maaari lamang kumalas sa pistola. Ang iba pang 4 na asol na Storm Warriors na nanood ng pelikula ay natawa at nakita ang eksenang ito, at hindi nila balak mag-shoot. Ang malaking paa ay nag-iisip ng kung ano, lumingon at sumugod sa blonde na babaeng si Judy, nakakalaro lang, at nagplanong magpatuloy sa pakikipaglaban. Carlos, tulungan mo akong harangan itong tandang oso. Naiinis si Judy. Si Carlos, na nagpakawala ng agos, ay tila interesadong labanan ang malalaking paa. Then don't take the chill gun, susunugan ko siya ng kuryente. Hindi mo ba alam na hindi conductive ang plastic? Natigilan si Bigfoot at nabangga ang tuloy-tuloy na mga binti at paa ni Carlos. Ngunit sa tuwing plastic at leather na bahagi lang ang bumangga sa electric boots ni Carlos, mahihirapan si Carlos na matalo ang malalaking paa saglit. Sa kabilang banda, hinawakan ni Jason ang 2 bagong inirekomendang binagong pistol na may isang nakakalokong ngiti. Paano, mayroon ka bang ibang mga pistola? May panunuya sa mukha ng baril. Biglang may isang thumb-sized na remote control sa kamay na may pulang butones. Natigilan si Jason. Naunawaan kung ano. Ang kanyang mukha ay itim. Malapit na niyang itapon ang baril sa kanyang kamay. Ngunit natagpuan na lamang ng isang puwang sa hawakan ng pistola ay nagtago ng isang malakas na pandikit, kaya ang pistol at ang kanyang kamay ay mahigpit na nagdikit. Tandang padamdam. Huwag. Hindi naghihintay na sumigaw si Jason ng ilang salita, ang Artilleria ay natigilan sa mga mata, pinindot ang pulang butones. Boom! 2 pagsabog, ang pistola ni Jason sa kanyang mga kamay, ay agad na pinasabog, at isang malakas na apoy ang lumamon sa braso ni Jason. Nakita ng ilan pang mga tao na ang 2 braso ni Jason ay pinasabog ng malalakas na pampasabog at ang mga piraso ay nasunog sa lupa. Si Jason mismo ay nasunog din, at nahulog siya sa lupa na parang itim na uling. Ito ay isang instant na utos. Ang ilang mga tao sa asol na bagyo sa wakas ay lumipat, nalaman nilang minamaliit nila ang mga kaaway na nakulong. Itinapon ng baril ang remote control na walang kwenta at umungol. Nasa langit ang patay na ibon, sabihin mo sa akin sa English. Hehe. 2 itim, Punk at Andy, sa wakas ay natanto ang katotohanan na kailangan nilang makipaglaban ng seryoso. Nagkatinginan ang 2 at nagmamadaling pumunta sa Artilleria.
Sumipa ang malaking sipa. At pagkatapos ay ang reaksyon ng banggaan kay Carlos. Umatras sa gilid ng artilleria, sinusubukang tulungan ang artilleria na labanan ang isang opens iba, ngunit napakagaling ni Carlos na maalis, sumisigaw, muling bumilis ang katawan, gamit ang kuryente. Ilaw ang nagwawalis na binti ay tumama sa baywang ng malaking paa. Ang malaking paa ay mahirap hawakan, ngunit kailangan niyang umatras sa gilid, iniwan ang artilleria upang makipaglaban sa dalawang itim na lalaki. Ang artilleria ay walang baril at mahusay pa rin sa pakikipaglaban, ngunit parehong sina Andy at Punk ay halatang walang balak makipaglaro sa kanya. Sa sandaling malapit na si Andy, naramdaman ng artilleria ang isang malaking pakiramdam ng pang-aapi. Ang buong katawan ay isiniksik sa isang pressure cooker. Ang paggalaw ng katawan ay lubhang pinabagal. Paano kasi? Pumunta ka sa kamatayan. Isang malakas na suntok si Andy at tumama sa tiyan ng artilleria. Ang katawan ng artilleria ay binaril na parang granada. Mag-ingat ka. Mababawasan niya ang densidad ng hangin sa katawan mo. Matapos ang isang tuloy-tuloy na mabilis na opens iba. Ang bugzo ng hangin ay humampas sa dakilang hari ng hari, at sa wakas ay naglaan ng oras para pangalagaan ang iba. Nalaman niya na ang artilleria ay pinaputok at agad na binalaan. Ang lakas ng atmosfera ay napakalaki. Binabawasan lamang nito ang air density sa paligid ng katawan ng artilleria. Ang konsentrasyon ng mga particle ay medyo mababa kumpara sa paligid. Maaari nitong direktang gawin ang kapaligiran na pinakamakapangyarihang katulong ni Andy. Tulad ng pusher sa lahat ng direksyon, hayaan ang artilleria ang bawat galaw ng katawan ay tila makalusot sa blockade ng yelo, at natural na mahirap tumugon sa oras, pabayaan na. Atake. Nang hindi na hinintay na tumindig ang baril, lumapit na si Punk sa kanya, hinayla ang kwelyo ng artilleria at itinaas ang katawan ng artilleria. Ang Punk ay higit sa 2 metro ang taas, bagaman ang artilleria ay matipuno, ngunit ito ay tila maliit. Pinatay mo si Jason, ito ay isang mahusay na sundalo, ngunit ang natitirang mandirigman ng kalaban, ang pinakamagandang wakas ay kamatayan. Ilagay mo ang iyong tae. Ang artilleria ay nag-aapoy sa galit, at ang sitwasyong ito ay ang kanyang kahihiyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamao at hinampas ito sa mukha ni Punk. Ngunit naulit na naman ang kakaibang sitwasyon. Ang kamao ng artilleria ay tumama ng ilang decimeter bago ang mukha ng Punk, at bigla itong huminto, at mahirap pumasok. Ang dam. Paano ito? Ang mga baril ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at sinubukang kunin ang kanilang mga kamao kay Punk, ngunit kapalit ng mapang-akit na panunuyan ni Punk. Ako ang kabaligtaran ni Andy, kaya kung gawing mas malapot agad ang density ng hangin. Ngumisi at humampas si Punk, itinapon ang katawan ng artilleria sa isang silindro. Boom! Ang isang muffled na tunog, ang mga buto ng artilleria ay gumawa ng ilang malulutong na tunog, at ang isang malaking epekto ay nagdulot sa kanya ng isang dugo. Panahon na para lutusin ang mga ito. Si Judy ay naiinip na. Namatay siya sa isang Jason. Hindi siya gaanong nalungkot. Itinaas niya ang kanyang 3-ball na silver gray na pistol at itinutok sa lupa para dumura ng dugo. Ang artilleria na bumangon ay magpapadala ng huling suntok. Hugh, isipin mo. Malaki ang paa, pilit niyang inaalis ang nakasabit na hangin sa binti ni Carlos at winalis ang dibdib ni Judy, ang buong lakas ng init ng ulo, ang hangin ng binti ay naglabas ng matipuno. Lalamunan. Tulad ng isang metal na cross, ang hangin sa paa ay 1 metro sa harap ni Judy, at hinaranggan ng isang hindi nakikitang kalasag. Pagdating sa katawan ni Judy, simoy lang. Kamangmangan, sa tingin mo ba ang aking anti-particle shield ay madaling masira? Napangisi si Judy sa malaking paa, hinayla ng daliri niya ang gatilyo. Kasabay nito, ang 3 bala ay nagpaputok mula sa pilak na pistola, at ang tunog ng apoy ay sumiklab. Ang heatwave mula sa mga bala sa isang kisap mata ay inakala na ang katawan ng artilleria na nakahandusay sa lupa ay ganap na madudurog. Ngunit ang katawan ng artilleria ay natangay ng isang asol na figure sa sandaling iputok ang bala. Tumama ang bala sa asol na ladrilyo ng bulwagan.
Isang mabangis na paputok ang sumabog. Teacher din. Nagulat si Bigfoot nang makitang sa harap ng pangunahing bulwagan. Inilipat na ni Yun Shaoxi ang artillery sa likod niya, at dumating din ang tsunami, mga dahon, at ang malapit na disipulo ni Yun Shaoxi na si Weilin Xiaodao. Nako! Paano magiging miserable ang magkapatid na artillery? Si Yang Chen ay nag-drill out mula sa likuran ng ilang tao. May hawak na sigarilyo sa kanyang kamay, bumantong hininga sa baril sa lupa, at sumisigaw sa loob ng magulong labanan, hahangumiti. Sabi ko, hindi mapagkakatiwalaan ang iyong impormasyon. Ito ay malinaw naman. 4. Nako, parang ang niluto ay ang kakayahan din ng 5 bughaw na bagyo, at lahat sila ay nasa loob. Parehong hinugot ang tsunami at mga dahon gamit ang mga baril. Sina Yun Shaoxi at Weilin ay naglabas din ng kanilang mahabang espada at tumingin sa 4 na ahente ng Blue Storm sa bulwagan. Huwag kang magsalita ng kalokohan, bilasan mo. Halatang masama ang pakiramdam ni Yun Yushi, humahawak ng mahabang espada at sinasaksak ang pinsan na gustong pumatay ng artillery. Binuksan ni Judy ang kanyang kamay at inalalayan ang anti-particle shield. Gusto niyang umatras at lumaban muli, ngunit ayaw niya. Kakabukas lang ng kalasag. Ang mahabang espada ni Yun Shaoxi ay pinutol ng mainit na kutsilyo at direktang binabantayan. Nabasag ang hood. Paano naman? Bulalas ni Judy at agad na tumakas, at ang 3-ball pistol sa kanyang kamay ay tuloy-tuloy na inilunsad, ngunit hindi nito nagawang tamaan ang mahusay na gawa ni Yun Xiao. Mga glyph at maliliit na trick, paano natin mahaharang ang ating mga espada? Nang makitang gulong-gulo ang mga awit, tumanggi rin si Carlos na lumaban gamit ang malalaking paa. Tumalon ng isang kidlat na sipa, na pinilit ang Yun Xiao Division na kumilos ng masyadong mabagal, upang si Judy ay nagkaroon ng pagkakataon na hilahin muli ang distansya. Gayunpaman, hindi masyadong nalabanan ni Carlos ang mga hampas ng Cloud Sorcerer. Dahil masyadong pangit si Yun Shaoxi para tingnan ang Willow Sword. Ngunit sa katunayan ito ay inihagis noong sinaunang panahon, gamit ang espada ng bundok, hayaan ang card na ang metal na botan ni Ross ay nabigo. Hawakan ng ilang beses, at halatang may crack. Oh, shit. Nagmamadaling iniwasan ni na Carlos at Judy ang dalawang panig ni na Andy at Punk at ng dahan. At ang 4 ay tumayo sa isang grupo, at ang naputol na talam at ang hangin ay nahiwalay sa dashan at Dachi, at sila ay umatras sa gilid ng Yun Xiao. Ginawa na ni Tianlong ang Mahayana at Dozi na 2 hari na hindi makalaban, at ang mga kuko ng dragon ay may mahinang gintong liwanag. Nabigo ang boxing ni Kay ng 2 Leaf King na harangin ang nagpupumiglas na suntok ng dragon, at sila ay tumili ng 2 beses at lumipad palabas at nahulog. Sa ilalim ng rebulto ng Buddha, nakahiga sa gilid ni Dan, na hindi gumagalaw. Bilang resulta, si Jason, na nasa asol na bagyo kasama ang labanan, ay napatay, at ang espada ni Yun Xiao ay diretso sa labanan, at isang malaking twist ang naganap. Si Yang Chen ay nakaupo sa threshold ng pangunahing bulwagan, at si Weilin, na bumunot ng mahabang espada at hindi lumalapit, ay nakita si Yang Chen na hindi gumagalaw. Mahina niyang tinanong. Bakit ayaw mo? Napakabangis ng iyong Panginoon, natatakot ako, nakangiting sabi ni Yang Chen. Ang mga mata ni Weilin ay puno ng kawalan ng paniniwala at ngumuso. Ang duwag. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang tumayo at tumayo kasama ang kanyang amo. Narinig din ni Yun Yunshi ang mga salita ni Yang Chen, tiningnan siya ng may paghamak, at pinasalamatan ang kanyang pagmamahal. Sinabi ni Zing. Wala tayong pakialam sa mga kabataang natatakot sa mga bagay-bagay. Si Weilin, ang pangalawang master ang haharap sa 2. Isang niga, nakikitungo ka sa isang babae na pumutok lamang ng baril, at tinuturuan ka ng Shushan swordsmanship para pakasalan siya. Sirang talam, malalaking paa, hangin, si Tanaka at ang natitirang 2 hari ang iyong pakikitungo. Panipi. Oo, siglang sigaw ng lahat. Maghintay. Ang putol na talam sa gilid ng ulap ay biglang tumigil, at ang mukha ay marangal. Siguro rin, ang ilan ay hindi tama. Anong mali?
Tanong ni Yun Xiao na masyadong nakasimangot. Sinulyapan ng putol na talam ang kalaban at lumapit sa ulap. Bumaba ang boses at sinabing, "Sa tingin ko hindi na tayo makakalaban." Si Yun Xiao Shi Taigang ay puno pa rin ng mga kaina-hinalang ekspresyon ng mukha, agad na pumikit sa sakit, umuungal ang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin sa naputol na talam. Napangisi ang putol na talam at mabilis na lumipad. Nang ang lahat ay hindi bumalik sa Diyos, ito ay kumislap sa gilid ng asol na bagyo. Tulad ng 4 na ahente ng Blue Storm, pinapansin nila ang grupo ng Dragon. Ang lahat ay nagulat at natigilan nang makitang ang baywang ni Yunyan ay talagang isang maliit na punyal, at ang gilid ay nahulog na sa kanyang katawan. Dugo-stained red cyan robe, and even, it is already black blood. Nagkukusa na lang. Biglang bumaling ang sitwasyon at nawala sa paningin ng lahat. Guro, unang bulalas ni Huailin, at ay nalalayan ang katawan ni Yun Xiao, na unti-unting nanlambot, at biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang munting kalungkutan ay kumapit sa kanyang amo at iniwan ang espada sa kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala. Paanong magkakaganito ng sabay-sabay? Ang mukha ni Yun Xiao Shite ay sinamahan ng pagkawala ng dugo, at nagsimulang magpakita ng asul-puting kulay. Masakit na nabaluktot ang mukha. Sinabi niya, "Huailin, ang Panginoon ay walang anumang sandali. Ang lason ng kanyang pagpugot sa ulo ay pansamantalang makakapigil, ikaw at ang iba pa." Ipinapatawad ng mga tao ang kaaway, at ang taksil na hindi nakakaalam ng kahihiyan. Guro, hindi ka mahalaga, ako. Ipapadala kita sa detoxification, at ang mga detoxification pills ay nasa military account, umiiyak na sabi ni Huailin. Maging masunurin, Huailin, kunin ang espada, huwag hayaang mabaigo ang Panginoon, malapit sa kanyang mga ngipin si Yun Xiao, ang kanyang mga mata ay puno ng duguan na mga mata. Kung tutusin, bata pa si Huailin. Wala pa siyang nakitang Panginoon na umaasa sa kanya. Nasasaktan siya ngayon. Now she is too down, how can she still have the heart to fight? Tandang padamdam. Lahat ay napatingin sa sirang gilid na nakatayo sa gilid ng asol na bagyo, lahat ay pulang mata. Broken Blade, halimaw ka, gumawa ka talaga ng ganitong klaseng traidor. Dumagundong ang bata at galit na hangin. Malaki ang tiwala namin sa iyo, traidor ka. Hindi makapaniwalang tiningnan ng tsunami, mga dahon at iba pa ang naputol na talam. Ang putol na talam ay mukhang maganda at nagsimulang magsalita sa matatas na Ingles. Una sa lahat, nalinlang ka at nagtiwala sa akin. Nangangahulugan lamang ito na hindi ka kasing galing sa akin. Pangalawa, ako ay palaging isang tao ng American Blue Storm. Bagamat dito ako isinilang. Ang lupain. Ngunit ang aking puso ay palaging pag-aari ng Estados Unidos. Maaari nilang bigyan ako at ang aking pamilya ng mas magandang kalagayan sa pamumuhay, mga hanggal at walang kakayahan na mga tao, ay gagana para sa madilim at mangmang na bansang ito. Maaari kang maput ako, pero yun lang ang emosyon ng kaawa-awa mo, hindi ko natitignan. Broken Blade, you are very good, this time the planning headquarters is very satisfied, papuri ni Judy. Nakangiting sabi ni Carros. Itong matandang babae ay parang hindi na mabubuhay ng matagal. Sirang talam, napakaganda ng timing ng iyong exposure. Tinuwanan nila ito ng sampal sa mukha. Salamat, pero makukuha mo ang tiwala ng headquarters. Iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sinabi, ang putol na talam ay magwawasak sa pulang bandila ng dibdib at marka ng grupo ng Dragon, itatapon ito sa lupa, simbolikong, na may brose, tanda ng mga bituin at guhitan. Ang pagkilos na ito ay direktang ginagawang sikat at madyugo ang Yanhuang Iron Brigade sa eksena. Kailangan ko siyang patayin ng personal. Ang mga kamao ni Tianlong ay mahigpit na nakahawak, at ang buhok ay walang hangin at automatiko. Ang dalawang mata ay parang tigre, at nakatitig sa naputol na talam. Ang aking matandang dragon ay mayabang, ngunit hindi kailanman sumisira sa mga patakaran ng koponan, hindi kailanman lumalabag sa utos ng organisasyon.
Dahil alam ko rin ang katotohanan ng katapatan sa bansa, ang mga hamak mo, ay hindi tugma sa aking lumang dragon shoes. Dragon. Huwag maging pabigla-bigla. Si Yun Xiao ay masyadong malubhang na sugatan. Ang Huilin Master ay iniiwan ang espada. Sa tabi mo lamang, ako at ang hangin, kahit na ang tsunami at ang mga dahon na magkasama ay makatiis sa isang tao, wala tayong pagkakataon. Sabi ng malaking paa. Oo. Night Wolf. Ungol ni Tianlong. Napangiti ang sirang talamhaha. Night Wolf. Hindi mo pa rin maintindihan ngayon. Inayos ko ang Night Wolf na pumunta sa bangin para tumabi at sumara, huwag na lang siyang pumasok, kulang ka rin ng katulong. Ang Night Wolf ay ganap na masunurin kung ang Commander Sniper ay hindi magbibigay sa kanya ng mga tagubilin. Makikita niya na ang Dragon's Court ay nasusunog at hindi siya aalis sa kanyang sniper position. Ang mensaheng ito ay walang alinlangan na magdaragdag sa sitwasyon sa lugar. Sa sandaling ito, ang dinastiyang Dan, na hindi pa nakabaril, ay biglang tumayo. Kumikislap na ang mga mata niya. Nilampasan niya ang ilang tao sa Yanwangti at sinabing, "Okay, ang kabuuang sitwasyon ay naayos na, at ilang donor ang hindi na mananagot. Sulit, ipapadala ka ng matandang lalaki sa kaligayahan ng kanluran, tingnan ang aking Buddha." Hoy! Ikaw ay isang magnanakaw monghe, ngunit kasama rin ang Buddha sa Buddha. Hindi nahihiya si Tianlong. Magkadikit ang mga kamay ni Tanjeng. Dragon's Lord. The old man's actions. For the prosperity of Buddhism, Tianlong's donors and other forced interference, breaking the great cause of my Buddha's supersexual life, the old man had to slash the Buddha's sword. Sa impyerno, pupunta ako sa masasamang espiritu. Si Dan ay hindi kasing husay ng Tibetan King Bodhisattva, ngunit sa aking buhay, ikakalat ko ang Tantric Buddhism at itataguyod ito sa ibang bansa. Kung ang isang tao ay mas malakas kaysa sa pakikialam, ang matanda ay hindi magiging malambot ang puso. Lahat ng kanyang tae. Ang Tianlong ay hindi matiis, at ang paa ay nasa berdeng laryong sahig. Ang lupa ay may guwang sa isang malaking piraso. Ang kamay ng Dragon Claw ay parang gintong mangga, at ito ay itinapon patungo kay Danzi. Mukhang matanda na si Tanjeng, pero napaka-flexible ng katawan, patagilid, talagang nakaayos ang posture ng kamay ng Dragon Claw, at nagkataon lang na nagsalubong ang mga Dragon Claws ng Tianlong. Ang talambuhay ng mga Dharma Masters ay hindi lamang ang natitirang Shaolin, kundi pati na rin ang pamana ng milenyo. Ito ay isang perpektong martial art. Isa akong Dragon Claw sa Western Region. Hindi nawala ang Shaolin Dragon Pose ng Tianlong. Donor. Danzeng Zeng Zeng, * retreat. Napaatras si Tianlong at biglang nakaramdam ng pagtatampo sa dibdib, na sinundan ng pagkahilo, na naging dahilan ng pagduduwal niya. Astig, natulala ang puso ko, at nabigla si Tianlong. Ang magnanakaw monghe. Nilason mo. Nang matapos ang dragon, naramdaman din ng malilikot na hangin at malalaking paa ng grupo ng dragon ang mga sintomas ng pagkahilo at pagkahilo. Bigla nilang napagtanto na sila ay nalasan. Ang sekta ng sekta ng sekta ng sekta ng sekta ng sekta ng sacred 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 sa sacred 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 kung ang iba ay patuloy na gumagamit ng at iba pa nakakagalit na puwersa sa loob ng maikling panahon. Ang lason ng insensong ito ay maaaring hindi ma-take ng ganoon kabilis. Tulad ng ipinaliwanag ng Panginoon ni Tanjeng, ang mga talento ay bumalik sa mundo, at ang insenso ng Buddha tulad ng ilalim, ay palaging isang bitag mula nang pumasok sa pinto. Nakatitig ang malalaking paa sa kabilang gilid ng safe and sound, sirang talam, ito ang lanzi mo. Oo, iinom ako ng gamot in advance, para walang magawa, nakangiti niyang sabi. Ang insenso na ito ay hindi masyadong nakakalason. Ngunit hindi madaling makita. Simple at epektibo, hindi ko ito kailangan. Para lasunin ka, kailangan mo lang gawin na imposibleng makagalaw ka ulit, tapos ikaw at ang mga ordinaryong espesyal na puwersa ay hindi gaanong naiiba. Sa isang iglap,
Ang tanging natitirang mga mandirigma ng Tianlong, ang mabagsik na hangin at malalaking paa ay naging sitwasyon din na dapat hintayin. Ang mga dahon at tsunami ay may mga baril sa kanilang mga kamay, ngunit alam nila na walang sino man sa kalaban ang darating. Hindi sila magiging kalaban. Ngayon ang sitwasyon, ang tanging pag-asa ay umupo sa pintuan at manigarilyo upang makita ang parehong tanawin. Si Huilin ay kumapit kay Yun Xiaoshite. Humihikbi at nag-iisip kung paano maging mabuti. Nakikita ang mga dahon at tsunami na balisang nakatingin sa pintuan, at napagtanto lamang na mayroon pa ring tila napakalakas na tao na hindi pa nakarinig. Hoy! Ang duwag! Lalaki ka ba? Ba't ka pumunta sa show? Sigaw ni Huilin. Narinig ng mga dahon at tsunami na si Huilin ay walang alinlangan na sabihin ang kanilang mga iniisip, ngunit mukhang mapait din. Gusto talaga nilang tumulong si Yang Chen ng mabilis, huwag umupo at panoorin ang palabas, ngunit hindi nila makuha ang mukha. Ang paghihimagsik ng sirang talam ay nilinaw sa kanila na ang lahat ng mga planong ito ay maaaring pagsasabuatan ng sirang talam. At niloloko ang tiwala ni Yang Chen. Sinasaktan ang mga tao sa paligid ni Yang Chen na pakasalan si Yang Chen. Na pinipilit si Yang Chen na tulungan sila. Lahat ng ito. Naging kasabwat sila ng sirang gilid. Bagamat hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ng sirang talam, ngunit tiyak na hindi ito haharapin ang asol na bagyo, o hayaan man lang napatayin sila ni Yang Chen, napakabuti nito. Hindi sila cold-blooded na tao, kaya naaawa sila kay Yang Chen. Sa oras na ito, kahit na umalis si Yang Chengguan, at bumitaw, wala silang masasabi, at kahit na umaasa na hindi ma-accident si Yang Chen sisihin mo lang ang maling sulat at pumasok sa bitag. Si Yang Chengang ay humihit-hit ng sigarilyo sa kalahati, narinig si Huilin na umiiyak, binasag ito, itinapon ang sigarilyo sa lupa, tinapakan ito ng kanyang paa, at dahan-daang tumayo. Ngumisi ang putol na talam. Pluto. Ipinapayo ko sa iyo na huwag gumalaw. Hihilahin kita ngayon, natural na mayroon akong iba pang mga pagsasaalang-alang, kung nais mong panatilihin ng iyong babae at ng biyenan ang vegetative, hintayin mo kaming mag-impake. Up these idiots, talk to you again. Hindi siya pinansin ni Yang Chen at kinuha ang kanyang mobile phone. Binuksan niya ito at walang signal. Kaya't tumingin siya kina Andy at Punk, at nakangiting sinabi sa Ingles. Ang signal dito ay pinutol ng dalawa sa inyo, ibalik ang signal, 1 minuto lang, tumatawag ako, walang alarma. Ang walang katuturang parirala ni Yang Chen na, tumawag ako, ay direktang nagpatulala sa mga taong naruroon. Anong ginagawa ng lalaking ito? Huwag sabihin ang alarma, ito ay walang silbi upang ipaalam sa hukbo. 10 minuto lang ang kailangan para makalabas ng bansa. Sa sandaling ito, ang anumang impormasyon na ipinadala ng rescue ay malayo na sa sunog. Siya ang Pluto. Tinanong ni Judy ang naputol na talam, tinitingnan ang taas-baba kay Yang Chen, ang ilan ay hindi sigurado. Tumango ang naputol na talam at sinabing, nakumpirma ko na siya nga si Pluto, ngunit pagkabalik sa China, tinawag siyang Yang Chen. Isa sa 12 pangunahing Diyos ng Mount Olympus, paano itong hitsura, walang espesyal tungkol dito. May kaunting kawalan ng tiwala si Andy. Hoy, maglagay ka ng ilang senyales, pag-usapan kung anong araw. Ngumisi si Yang Chen, medyo naiinip. May matinding kislap sa mata ng sirang talam. Pluto, you better to respect some things, unless gusto mong maging vegetative ang babae mo. Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Naghihintay ang lahat para matapos ko ang tawag. Well, dahil gusto mong tumawag sa telepono, hayaan mong maglaro. Madaling itinaas ni Punk ang kanyang mangga sa kanyang mukha. Ang kanyang malaking relo sa ulo ay puno ng komplikadong mga pindutan. Pinindot ni Punk ang ilang mga pindutan. Sinabi, inalis ko ang electromagnetic interference sa lugar na ito. Maaari kang magsimula ng komunikasyon, pindutin ka lang, curious ako kung ano ang maaari mong baguhin. Salamat, nag-dial si Yang Chen ng numero at pinindot ang hands-free. Tumunog ang telepono at agad itong kinuha.
Yang Chen. Ikaw ba yan? Nasaan ka? Okay ka lang? Kailan ka babalik? Mayroong isang magandang boses ng babae sa telepono, ngunit ito ay labis na balisa, at nagtanong ako ng maraming mga salita sa aking mukha. Sa sandaling lumitaw ang boses na ito, sa mga taong naroroon, ang putol na talam at ang mga dahon ay agad na nawalan ng kulay. Ang putol na talam ay isang gulat, isang mukha na puno ng pagdududa, at ang mga dahon ay nakakagulat na hindi karaniwan, na may luha sa mga mata. Xiao Chen, huwag kang mag-alala, malayo pa rin ako sa iyo, ngunit sa palagay ko ay malulutas ko ang problema sa lalong madaling panahon. Ikaw, kumain, matulog, hintayin mo akong bumalik. Sa dulo ng telepono, si Mo Chani. Sumagot si Mo Chani, na kinumpirma na maayos si Yang Chen, at binitawan din niya ang kanyang puso. Kung ganoon mag-ingat ka, hinihintay kitang bumalik dito, balisa din ang mama ko, kailangan kong sabihin sa kanya na okay ka lang. Haha, panatag na ang biyenan, pagbalik ko, dalhan mo siya ng baka. Walang tumawa si Yang Chen. Hey, no serious, ay hang, bumalik ka kaagad. Pagkatapos noon, ibinaba ni Mo Chani ang telepono. Kinukumpirma na ang tagiliran ay si Mo Chani nga, ang mukha ng sirang talam ay puti, at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ikaw, siya, paano siya madyay gising? Nang makita ang ekspresyon ng basag na talam, si Judy at ilang iba pang miyembro ng Blue Storm ay nagtanong. Broken Blade, ano ang nangyari sa iyo, sino ang babaeng iyon? Sumimangot ang naputol na talam, lumingon kay Dan sa Master, Dan Shenglive Buddha, mali ba ang gamot na ibinigay mo? Imposible, ani Tanjeng, na medyo naguguluhan. Kung ang babae ay donor, ito ay isang tao na kumukuha ng lason, at walang panlunas. Pagkatapos ng 10 araw, hindi may iwasang maibalik ang isip. At ayon sa matanda, halos ang mundo. Walang sino man ang makakalutas ito. Puno rin ng pagdududa ang mga dahon at iba pa. Alam nila na ang dahilan kung bakit sasama si Yang Chen sa kanila ay si Mo Chani at ang kanyang ina ay nalasan at nangangailangan ng antidote. Ngunit ngayon, ligtas na si Mo Chani, wala na si Yang Chen. Ano ang pagganap? Sa tingin mo ba iba ang lahat sa iniisip mo? Inilagay ni Yang Chen ang kanyang mobile phone sa kanyang bulsa at ngumiti at tiningnan ang sirang talam. Ngayon sa tingin mo kailangan pa kitang respetuhin. Nilunok ng putol na talam ang lalamunan at huminahon. Na nagpapatunay na may ganap na bilang ng mga tao sa gilid, at halos masasabi ng kabaligtaran na nag-iisa si Yang Chen, ngunit hindi masyadong natatakot. Pluto, kahit ayos lang ang babae mo, ngayon ayaw mong tumakas sa kamay namin. Broken Blade, ano yung chip na ginamit mo para basagin siya? Medyo tanong ni Judy. Tumango ang putol na talam. But it doesn't matter if it fails. Now the overall situation has been fixed. He can't change anything by himself. Tama ka. Nagplano kami noong una na makipag-away sa kanya. Ngayon ay 8-1, at walang masama dito, sabi ni Punk. Hindi napigilan ni Yang Chen na ngumiti. Sabi mo, hindi ko maintindihan ngayon, bakit gusto mo akong hilahin sa pangyayaring ito? You don't have to be stupid. In fact, you know better than anyone else. What do we want? Tumawa si Broken Blades. O sabihin sa akin na sabihin sa akin, sabi ni Yang Chen, umiling-iling. Shenshi, gusto namin ang ***** na bato. Pagdating sa Shenshi, ang ilang mga tao sa Blue Storm, kahit na si Tanjeng, ay may kaunting panatisismo sa kanilang mga mata. Ang makita ang mga mata ni Yang Chen ay puno ng kasakiman. Ang ilang mga tao sa Yanhuang Iron Brigade ay tumingin kay Yang Chen na may kaunting pagtataka. Parang may alam din sila sa ***** na bato, pero hindi nila alam na ang ***** na bato ay nasa kamay ni Yang Chen. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang buhok ng may pagkabalisa. How do you feel like the Little Japan? I always feel that the ***** stone is in my hands.
Bagaman walang balita si Shenshi matapos ang pagkawasak ng matandang Zero, ilang taon na ang nakakaraan. Basta't isang tao ang nag-aral ng insidente, hindi mahirap siguraduhin na ang bato ay nasa iyong mga kamay at ang isa lamang na ang pinaka nakakaalam. Tanging alam kung paano alagaan ang ***** na bato. Broken Blade sabi. Ngumiti si Carlos at sinabing, ang putol na talam, hindi ko inasahan na bukod sa rebulto ng Buddha, balak mo ring dalhin ang bato sa Estados Unidos. Mukhang bago ka tuluyang umalis sa China, gusto mong makakuha ng mas maraming merito. Ito ang katapatan ko sa Blue Storm, at ito rin ang embodiment ng aking kakayahan. Buong pagmamalaking tumawa ang putol na talam. Hindi ko maitatanggi, lalo akong naa-appreciate sa'yo. Humajijek si Judy. Pluto, 8-1, wala kang pag-asa na manalo. Payo ko sa iyo, o alisin mo ang bato, kung hindi sa'yo. May oras kaming pumunta kahit saan para tulungan kang makuha ito. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang panlabas na bulsa at inilabas ang isang maliit na bote ng tableta. Tumalikod siya at naglakad papunta sa harapan ng dahon. Sabi niya, tulungan mo akong hawakan ito, hintayin mo akong kumain. Ano? Huwag mo nang itanong, kung itatago mo, matatakot akong maghintay na masira. Inilagay ni Yang Chen ang bote ng gamot sa mukha na may blankong mukha, at lumingon sa harapan ng asol na bagyo, tulad ng danshen at ang sirang talam. Nagsimula ako kagabi, may sentence, walang basag na talam. Ang sabi, dahil marami akong hindi gustong intindihin noon, kaya itinago ko, masasabi ko na sa iyo ngayon. Hindi ko alam kung bakit ang putol na talam, ang likod ay medyo malamig, at tinitigan ko si Yang Chen, nalilitong nagtatanong. Ano? Ako, ang pinaka nakakainis, nagbanta. Bumagsak ang boses, ang figure ni Yang Chen ay parang electric light, mula sa may anino, umalis na sa lugar, diretso sa sirang talam. Ang putol na talam ay pag-iingat, ngunit ito ay nabigla sa bilis ng kakilakilabot na ito nang halos hindi makita ang tilapon. Bahagyang malinaw na may kamay na malapit ng bomb alot sa kanyang lalamunan. Huwag mong maliitin ang mga tao. Ang putol na gilid ng paalang na bar. Magkabilang kamay. Ay nilayo na harangin ang suntok ni Yang Chen. Ngunit ayaw nito, itinaas lang ang mga kamay, at ang malaking kamay ni Yang Chen ay nakadikit. Ang mga buto ng braso ay parang shell ng itlog, marupok na hawakan sa ibabaw. Pumutok. Aw! Ang putol na talam ay sumisigaw sa kalangitan, ang dalawang braso ay nabawasan sa halos 90 degrees, at ang isang kamay ni Yang Chen, na sinundan ng sirang talam ng leeg. Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang ito, at nabigo silang tumugon sa oras. Ang apat na tao sa asol na bagyo ay nag-isip sa unang pagkakataon, hindi para tulungan ang naputol na talam, ngunit hindi malay na umatras ng 3 hakbang at panoorin si Yang Chen na kinakabahan. Itinaas ni Yang Chen ang sirang talam gamit ang isang kamay, at ang sirang talam ay hindi makahinga ng maayos. Ang kutis ay naging pula ng atay ng baboy. Ang mga belang buto ay nabali sa 2 putol na kamay, na naging dahilan para hindi siya komportable. Kung gusto niyang himatayan sa nakaraan, Majay gising siya. Sikreto ang sasabihin ko sa'yo. Hinawakan ni Yang Chen ang isang sirang talam sa isang kamay at ibinaba ang kanyang ulo. Ngumiti siya at sinabing, mula sa oras na lason mo ako, hayaan mo akong barilin, nag-alinlangan na ako kung self-assertion ka. Isang plano. Dahil kung ito ang pinuno ng Yanhuang Iron Brigade. Sila ay ganap na malinaw, ayaw kong maging banta, halos masasabing katapat ko, at hindi nila, tulad mo, sa akin ang lakas nito ay binibigyang halaga. Sinadya kong tinanggap ang banta mo, gusto ko lang kumpirmahin, private plan mo talaga ito, hindi ang Yanhuang Iron Brigade ang gustong makipag-away sa akin. Nang maglaon, tinanong ko ang iba pang mga miyembro ng koponan sa aking sarili at nalaman na ang pakikipag-ugnayan sa punong tanggapan ay ginagawa mo itong mag-isa. Dumating ang lahat ng impormasyon, maging ang bughaw na bagyo, at sigurado kang sasabihin ito. Kahit na ang mga pagsisiyasat ay hindi matukoy ang mga bagay, saan ka kumukuha ng katalinuhan?
Ang lahat ng ito ay mga butas, tulad ng isang mahalagang plano, paano mo ito may deploy sa isang tao. Ngayon tila tama ako, ang pinuno ng Yanhuang Iron Brigade ay hindi tanga, at ginamit ko ang pamamaraang ito upang gumawa ng mga trick. Tungkol sa pagtulong sa Yanhuang Railway na sirain ang isang peste, masaya pa rin akong maglingkod. Sinabi ni Yang Chen. Sinimulan ni Yang Chen na palubhin ang mga paggalaw sa kanyang mga kamay. Ang sirang talon ng lalamunan ay naglabas ng gear para kuskusin ang pangkalahatang tunog, ang mga eyeballs ay nagsimulang lumantad, ang sulok ng mata ay lumabas sa dugo. Bukod sa pagsasabi ko sa iyo na ayaw kong pinagbantaan, kailangan kong sabihin sa iyo na nakakainis ka. Gusto kitang patayin. Keka. Isang bitek sa lalamunan ng lalamunan, ang ulo ng sirang talam, ganap na nabali. Mula sa simula hanggang sa wakas, kasama ang dinastiyang Dan at ang dalawang hari, maraming tao sa asol na bagyo, walang sino man ang nangahas na humarap upang manghimasok kay Yang Chen. Si Yang Chen sa sandaling ito, na may ngiti, na parang walang nangyari, ngunit ang imaheng ito ay nakamapa sa kanilang mga mata, ngunit mahirap silang igalaw ang kanilang mga binti at paa. Si Wei Lin. Nahawak ang nakatulala na nakaraan. At nakita ang larawang ito. Ay hindi nakatiis na ipikit ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay sumilip siya sa isang puwang at pinagmasdan ang kamay ni Yang Chen, itinapon ang bangkay ng sirang talam sa labas ng bulwagan. Ang kilos na iyon, sa harap lang ng artilleria na malubhang nasugatan. Ilang tao sa gilid ng Yanhuang Iron Brigade, maliwanag ang mukha, at nakahinga pa ng maluwag si Tianlong at ang iba pa. Ang putol na talam ay pumatay sa kanila kaya mas maganda ang hitsura nila. Tumingin sila sa mga mata ni Yang Chen at naging medyo sumasamba. Ang taong ito ay nag-isip ng napakaraming bagay mula pa sa simula, at walang bakas nito. Mula sa isang tiyak na punto ng view, siya ay higit na kakilakilabot kaysa sa maingat na pagputol ng lahat ng ito. Bumalik si Yang Chen at ngumiti. Huwag mo akong titigan ng ganyang tingin, fan ka ng mga awtoridad, at normal lang ang panloloko. At isa akong taong mapaghiganti. Kahit na hindi mo sinasadya ay naging katulong ka ng sirang talam, gusto ko pa rin. To let you have a bitter pain, and your heart is comfortable. You see, the old Yunji teacher who is right with me is the most serious, hehe, but rest assured, hindi ka mamamatay. But the only the sirang talam. Ang ilang mga tao sa Tianlong ay bahagyang ngumiti, hindi nakakagulat na siya ay nakaupo sa pintuan upang panoorin ang dula, ngunit talagang sinadya niyang nasaktan ang ilang tao. Okay, ikaw ang bahala, tumingin sa likod si Yang Chen at tumingin sa amo ni Dan. Ngumiti siya at sinabi, ang monghe. Ibigay mo ang estatwa ng Buddha. Pagkatapos ay pakulong, pumunta sa talampas araw-araw at magsawa, tanungin mo ang madre kung wala kang madre, kailangan mong hilingin sa iyong tiyahin na magbigay. You a choice. You can choose a prison in the plains. Baka magkaroon ka ng kaunting kaligayahan. Pwede ka nang magpanggap na madre. Dan Hao. Huwag mong ibigay ang Buddha statue. Isa lang ang tao niya, 7 pa rin kami. Kahit patayin ang belang talam, paano niya may kukumpara sa atin? Hindi tayo matatakot sa kanya kung tayo magkapit kamay. Ito ang pinakamahalagang bato. Magandang pagkakataon, hindi natin kayang bitawan. Sigaw ni Carlos. Malalim at nakalok ang puting kilay ni Dan Yubay. Ang sabi niya. Ang hari ng Pluto, mahirap para sa isang tao na baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Mangyaring huwag hayaan ang matanda, kailangan mong makipagtulungan sa kanila upang humingi ng payo. Ang ngiti ni Yang Chen ay unti-unting naging malamig, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging mapurol. Parang medyo walang laman ang boses niya, at bamaantong hininga ang boses niya. Mukhang hindi mo naiintindihan, hindi kayang baguhin ng isang tao ang kasalukuyang sitwasyon. Pero, hindi ako tao. Ako ay Diyos. Bumagsak ang boses ni Yang Chen, at ang buong katawan ay tila bumubuo ng isang micro-undetectable cyclone. Ang mga aswal na brick ng bulwagan ay maalikabok.
Ang isang pares ng malabong maitim na kayumangging alakdan ay unti-unting naging iskarlata. Ang sulok ng bibig ni Yang Chen ay nagbukas ng publisidad nang hindi nawawala ang introvert na kurbada at tumingin sa natitirang 7 tao. Isang nakakapagpainit ng puso na kapaligiran ang napuno sa buong bulwagan. At ang puso ng lahat ay bumantong hininga, na para bang ang lalaki sa gitna ng bulwagan ay naging isang napakalalim na itim na whirlpool, at maaaring lumunin ang kaluluwa ng lahat anumang oras. Kumain ng malinis. Ang 4 na tao ng Blue Storm at ang 3 lalaki ng Tanjeng ay unti-unting humakbang palapit at naghanda para sa biglang pagbangon ni Yang Chen. Yang Dage, siya. Ang mga dahon ay medyo umamin kay Yang Chen, dahil si Yang Chen sa ngayon, ang hininga ay ganap na naiiba, na para bang ito ay naging ibang tao. Napahinto ng tsunami ang mga dahon sa likod at nagpatuloy sa pag-atres ng ilang hakbang. Umalis, huwag kang lalapit, delikado siya. Nahulog din si Tianlong at ang iba pa sa entrance ng main hall, nakatingin kay Yang Chen, na nababalot ng itim na usok. Nagkatinginan sila at nakita ang tingin sa kabilang panig mula sa mga mata ng isa. Ano ang pakiramdam ko na gumagamit siya ng isang uri ng panloob na gawain? Nag-alinlangan si Tianlong at Mamulong. Masyadong kakilakilabot. Walang tunay na pagtagas ng gas, ngunit may ganoong kapangyarihan. Ito ba ang likas na kaharian? Nanlaki ang malalaking mata. Katutubo. Hindi. Ang 7 patay na tao ni Wudang ang nagmaneho ng mga crane sa kanluran 16 na taon na ang nakararaan. Wala tayong Panginoon sa kaharian ng China. Kailangan ba nating makakita ng isa ngayon? Ang hangin ay hindi kapanipaniwala. Si Huilin, na tumulong kay Yun Xiaoshite, ay pinunasan ang kanyang basang mga mata at mamulong. Pakiramdam ko ay may pamilyar na lasa. Familiar. Hindi akalain ng ilang tao sa Tianlong na si Huilin ay isang bata na nagsasalita at nag-iisip ng mabuti. Totoo na may katulad na artistikong konsepto sa eskrimador ni Yun Shan at master ni Yunlin. Ngunit ang kanyang kayabangan ay higit na mabangis kaysa sa espada ng bundok. At kahit na ang mangkukulam ay masyadong mahusay, ang sorghum ni Shaolin ay mahusay din. Na parang ang kanyang panloob na lakas ay hindi malalim. Bumaba ang mukha ni Tianlong, si raw ang kanyang mayabang na talento, at sa sandaling ito ay naramdaman din niya ang gap kay Yang Chen. Ang tsunami ang pinakakalma. Kahit gaano siya kalakas, parang kaibigan niya. Hindi tulad ng Yanhuang Iron Brigade. Ang 7 taga-Tanjeng ay sobrang pangit din, ngunit mas malala ang kanilang mga problema, dahil nalaman nilang kahit ang mga nangunguna, walang nang ahas na lumapit. Taba, tila mas malalim ang mga kulubot sa mukha ng lalaki ni Dan. Ang matandang lalaki ay hindi pa nakakita ng gayong marahas na pagpatay, tulad ng tinta, lamig ng yelo, impyerno sa noo, mundo ng Shirel, walang higit sa wala. Kung gayon, Dan, wag mong sabihin kung hindi natin naiintindihan, bilasan mo. Sigaw ni Pang. Nagalit si Dashan Fawang. Bakit hindi mo muna simulan? Ang guro ay isang reinkarnasyon ng mundo, at kapag ang mundo ay isang buhay na Buddha, paano mo magagawa ang panganib? Monk, gusto mo bang awayin tayo? Sigaw ni Carlos. Huwag hintayin ang 2 panig na magsabi ng ilang mga salita, at si Yang Chen, na nakita na sila sa mahabang panahon, ay naghintay ng kawalan ng pasensya at nakahinga ng maluwag. Dahil hindi mo ito ginagawa, hayaan mo akong lumapit, isa-isa, bagaman mabagal, ngunit hindi imposible. Pluto, konti lang ang film special effects doon, mas magaling kami dito kaysa sa iyo. Si Andy, na hindi makayanan ang pressure, ay nagpa siya na magsimula. Ang isang kamay ay bumuka. Ang isang kamay ay naglabas ng isang matalim na sable. Maikling sakyang labanan, ang mga nangungunang ahente ay nakagawian na isuko ang mainit na sandata, lumipat sa isang mas direktang malamig na sandata. Ang densidad ng hangin ng katawan ni Yang Chen ay biglang bumaba, at isang hindi nakikitang malaking presyon ang dumaan sa lahat ng panig. Ang mga damit ni Yang Chen ay nagsimulang durugan ng hindi regular. Nang makitang hindi gumagalaw ang sukla ni Yang Chen,
Si Andy lamang ang naapi ng kanyang superpowers, hindi makagalaw, manunuya at mabilis na pasulong, winawagayway ang isang sable upang pukawin ang lalamunan ni Yang Chen. Napangisi ang bibig ni Yang Chen, tanga. Isang malaking kamay ang tila nakahawak sa bakal na kutsilyo na tinutusok ng diretso at dahan-dahan. Magkadikit ang sable at palad. Ito ay talagang isang tuloy-tuloy na tunog ng ilang mga bitik ng metal na nasira sa hawakan. Impyerno ba ito? Si Andy ay sumigaw sa takot, ang kanyang kamay na may hawak ng kutsilyo ay nasalo ni Yang Chen. Ito ay tao, ngunit ikaw ay pupunta sa impyerno. Mahinang sinabi ni Yang Chen, ang kamay na humawak kay Andy, kasama ang braso ni Andy, hanggang sa unahan, parang mainit na kutsilyo, na tumutusok sa isang tumpok ng mantikilya. Ang mantikilya na iyon ay eksaktong dibdib ni Andy. Sa hindi kalayuan, si Weilin at ang mga dahon ng dalawang babae, sa unang pagkakataon na pumikit, ay hindi lumayo, hindi sila makapaniwalang makita ang eksena ng asterisk. Ang kamay ni Yang Chen, kahit kasing simple ng isang layer ng papel, ay tumagos sa makapal na katawan ni Andy. Si Andy mismo ay hindi nag-react sa sandaling ito hanggang sa masuot na ang kamay ni Yang Chen mula sa kanyang likuran. At naglabas siya ng maraming asterisk na laman at mainit na mga laman loob, at hindi siya makapaniwala. Nang tingnan ito, ibinuka ni Zhang Zhang ang kanyang bibig, ngunit hindi na ito makapagsalita, at ayaw niyang lumunok. Nang bumagsak si Andy, hinayla din ang braso ni Yang Chen sa kanyang katawan, at itinapon niya ang mga laman loob sa ilalim ng rebulto ng Buddha. Sa ilalim ng solemn na Buddha statue, Yin Hong ay partikular na nanlilisik. Ang pinakakatangahan sa iyong mga Blue Storm ay ang laging gusto nilang hiramin ang mga makapangyarihang katangian ng ibang mga organisasyon at patuloy na gayahin at baguhin. Ang mga kakayahan at erehe sa Europa, gusto mong gayahin, Gao Tianyuan ng Japan, gusto mong gayahin ang sinaunang martial arts of China, gusto mo ring gayahin. Pero ang mga abilidad na likha ng GM technology mo ay parang mga fake and show delighter lang. Kung gagamit ka ng konti, masisira. Ibig sabihin ng tech, baka mas malakas pa. Ito ang payo para sa iyo. Siyempre, alam kong hindi ka makikinig sa akin. Ngumisi si Yang Chen, marahang yumoko ang kanang kamay, at ang dugo ay patuloy na umuuga. Sa isang kisap mata, isa pang tao ang nahulog, kahit si Yang Chen ay gumawa ng paraan kung paano pumatay, hindi maintindihan ng mga taong naruroon. Si Judy at Punk. Nagkatinginan silang tatlo ni Carlos. Napagtanto nilang lahat na ang lakas ng kalaban ay lampas sa kanilang inaasahan. Lalo na si Punk, ang kanyang kakayahan ay halos kapareho ni Andy, ang instant na kamatayan ni Andy let him be desperate. Napasigaw ang mga awit ni Tanjeng sa pangalan ng Buddha. Hindi ako napupunta sa impyerno, sino ang napupunta sa impyerno? Si Dashan, ang dalawang nakababatang kapatid ni Dachi, kasama ko, ipaglaban mo ito. Haha, matandang monghe, alam mo na ang mga asol na bagyo ay hindi na umasa, at sa wakas ay kailangang lumaban ng husto. Ngumiti si Yang Chen. Dan zeng zeng bu 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 bu. Zeng 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 zeng. Si Yang Chen ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, ipinikit ang kanyang mga mata, at tahimik na naghihintay na atakihin siya ng tatlo. Hoy! Galit ang bata. Tingnan mo ang matandang Donkey Kong Dragon Claw. Ang mangkukulam ni Danno ay sumigaw, at ang mga kuko ng dragon ay pumihit ng husto at tuwid, at ang mga dragon ay nasa himpapawid, at nahuli nila ang makalangit na espiritu ni Yang Chen. Dashanda si dalawang hari ng batas. Ay nagpakita rin ng kanilang mga kasanayan sa housekeeping. Isang tao na may 8 armadong luhohan boxing ang sumalakay sa puso ni Yang Chen. Isang kamao pababa, tuloy-tuloy na 8 lakas na kalsada, isang tao full magic na nagwawalis ng mga binti, tuwid na sipa sa likod na baywang ni Yang Chen malambot na tadyang. Mag-ingat ka. Yang daw ay kumikislap. Sa pintuan, nakita ng lahat na hindi nakatakas si Yang Chen,
At ang iba pang 3 opens iba ay 10% lahat ng panloob na taktika, at maaari silang magpigil at sumigaw. 3 tunog na nauutol, at sumabog sa katawan ni Yang Chen, na parang spring thunder. Nakita ni Dan Shen ang kanyang mga kuko ng dragon na yamakap sa ulo ni Yang Chen. At sa una ay nagpakita siya ng kaunting kagalakan, ngunit kaagad, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding kulay ng takot. Hindi. Hindi. Imposible. Napaatras din si Dashan at Dochi, at buo ang lugar na kanilang inatake. Kung ang isang ordinaryong tao ay inaatake ng ganito, kahit na ito ay hindi isang sirang katawan, ito ay sapat na upang lumubog sa isang malaking piraso. Anong imposible? Pinahihit ni Yang Chen ang kanyang ibabang leeg at nakangiting nagtanong. Dan zeng liyang kiyang daw zeng 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 sui gao zeng 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 zeng. Hindi. Hindi masama si King Kong, dapat ay katawan ito ng isang batang lalaki, at ikaw, hindi na ito ang katawan ni Yuan Yang, paano ito posible? Sabi ng matandang monghe hindi ka seryoso. Ano ba ang katawan ni Yuan Yang, lalaki pa ako. Matamlay na ngumiti si Yang Chen at dahan-daang lumapit kay Tanjeng. Danzeng eksitong. Natigilan din si Tianlong at ang iba pang nasa pintuan, at ang sitwasyon sa eksena ay lumampas sa kanilang regular na kaalaman sa martial arts. Hindi ba talaga masama si King Kong? Bulong ng hangin. Umiling si Tianlong. Imposible. Kahit na hindi masama si King Kong, makatuwirang sabihin na hindi napakahirap kunin ang 10 matagumpay na kuko ng dragon. Maaari itong hindi masaktan. Ang 3 lalaki sa pag-urong. Ang mukha ay kulay abo na. Kung hindi ito ang huling bibig, tinatayang ang pantalon ay umiihi, at ang pagpaslang na ipinalalabas ni Yang Chen ay patuloy na nagpapahirap sa kanilang mga puso, higit pa sa pagpatay sa kanila. Hindi komportable. Pang. Biglang tumangala ang 3 magkakasunod na marahas na putok ng baril, ang mga inapo ni Tanjeng at Dochi, ang dakilang bat-ihing 2 hari, at mahinang bumagsak sa lupa. Tinagos ng bala ang noo ng 3. May isang bagay na pula at puti. Sa likod nila, kakaputok pa lang ng baril, dala-dala pa rin ng muso ang usok ng blonde na si Judy, malungkot ang mukha, at kumikislap ang mga mata sa hindi mabilang na komplikadong mga kulay. Ang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagbabago ng eksena. Ang Yanhuang Iron Brigade sa pintuan ay nagkatinginan at hindi maintindihan ang iniisip ni Judy. Tumigil din ng kaunti si Yang Chen at tumingin sa 3 ni Judy. Hindi mo iisipin na walang muwang na pagtulong sa akin na patayin sila ng maaga, papakawalan kita. Siyempre hindi. Tumayo si Judy sa harap niya. Si Carlos at Punk sa likuran niya ay hindi nang ahas na gumalaw. Panginoon ng Hari, nilabag namin ang bawal ng Diyos. Ngayon, gusto ko lang gamitin ang aktwal kong aksyon kapalit ng iyong kapatawaran, na lampasan kaming 3. Ngumiti si Yang Chen at sinabing, aksyon. Patayin mo na lang sila. Meron na, sabi ni Judy. Mariing pinipigilan ang takot sa loob, huminga ng malalim, umabot sa baywang at isang napakasikip na maliit na leather bag, kung saan ang isang maliit na hinlalaki ay sukat at bilugan. Makinis, parang bowl ang kristal. Sa loob ng bola, may halatang guwang, na parang bula sa tubig. Nang makita ang bagay na ito, ang ibang mga tao na naruroon ay hindi maipaliwanag, ngunit Yang Chen, ang malupit na ngiti sa mukha na nakaka-relax ay unti-unting nawala, at ang hitsura ay seryoso. Sa pintuan, nakita ng lahat si Yang Chen na biglang naging kakaiba, at lahat sila ay nagpakita ng pagkamausisa. Ano yan? Tinanong ng hangin ang tsunami sa paligid niya. Umiling ang tsunami. Hindi ko alam, hindi ko pa nakita. Parang bula ng sabon, bowl ang kristal ba? Hulaan ng dahon. Sa oras na ito, biglang inabot ni Yang Chen at kinuha ang isang transparent na bola mula sa mga kamay ni Judy, hinawakan ito sa kanyang kamay at marahang nilalaro. Kilala mo ba si Aphrodite?
Dahan-daang tanong ni Yang Chen. Napuno ng tensyon, pagkabalisa, takot at pag-asa ang mga mata ni Judy. Ito ba ang anting-anting ng matanda? Bakit, hindi mo alam ang pinagmulan ng bagay na ito? Kumunat ang noo ni Yang Chen. No. No. I haven't confirmed it before. I used to help the adult in a chance. The grown-up likes me very much, so I want to send this to me to commemorate. Pero hindi ako makapaniwala sa papel nito. Medyo nag-aalala ang tono ni Judy. Kung tutuusin, hindi ko nga alam ang tunay na pagkatao ng matanda. Napangiti si Yang Chen. You are lucky. This bubble charm is indeed Aphrodite. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang lakas niya na nakakabit dito. Ang Yanhuang Iron Brigade, na nakikinig sa dialogo sa pagitan ng dalawang tao, ay nagpakita ng malabong kulay. Tanging mga dahon lamang ang tila may iniisip, at sila ay natulala. Aphrodite. Sino yon? Labis na naguguluhan si Tianlong, nakatingin sa mga tao sa magkabilang panig. Ang mga dahon ay bamulong ng walang katiyakan. Naaalala ko, tulad ng Mount Olympus, isa sa 12 pangunahing Diyos, na kumakatawan sa Diyosa ng pag-ibig at kagandahan, Venus, ang pangalan ng sinaunang Greece ay Aphrodite. Venus. Ang mas maraming mga tao ay hindi maunawaan kung paano ito nangyayari, ito ay hindi kapanipaniwala na magkaroon ng isang Pluto. Kung ito ay Venus, ang parehong pagkakaroon ng Pluto, alin ang nasa mundo? Ang mga dahon ay dahan-daang tumango at sinabing, oo, kung si Venus, ang bola ay malamang na kumakatawan sa isang bula sa tubig, dahil sa alamat, si Venus ay nasa karagatan, na may mga bula sa tubig. Ipinanganak at ipinanganak. Ang lahat ay nakakaramdam ng hindi kapanipaniwala, ngunit ang sitwasyon sa harap nila ay napakamakatotohanan. Napabuntong hininga si Yang Chen. Dahil naalis mo na ang bagay na ito, dapat mong malaman na isa lamang ang magagawa ng bagay na ito, at mawawalan ng kahulugan ang anting-anting na ito pagkatapos gamitin ng isang beses. Alam ko, hindi ko pinaniwalaan ang lahat noon, ngunit noong nakita kita ngayon, napagtanto kong totoo ang lahat. Pagkatapos, ayon sa Covenant of the Gods, ang anting-anting ng Panginoong Diyos ay maaaring maprotektahan ang tagapagtanggol mula sa parusa ng isa pang Diyos. O kaya, kumuha ng kanlungan sa alinman sa mga pangunahing Diyos, at si Judy ay mapagpakumbabang umatras ng 2 hakbang at yumoko. Hingin lamang sa Panginoon ng mga hari na palayain tayo, agad tayong aalis sa lupain ng China. Hindi ko man maintindihan kung ano ang God's Covenant, ngunit nang marinig ko ang pagliligtas, sumabog sina Punk at Carlos sa mga mata ng dalawa. Ikaw, si Yang Chen ay malamig na tumingin sa Punk at Carlos sa likod ni Judy. Isang tao lang ang kayang itago ng anting-anteng. Hindi sila protektado. Nakagat ni Judy ang kanyang mga ngipin at sinabi, Panginoon ng Pluto, hindi ka ba makakalusot kahit minsan? Babae, huwag mong hamanin ang aking ilalim. Hindi ko pinupuri ang buhay. Kinakatawan ko ang kamatayan. Sa mga mata ni Yang Chen, mayroong isang pahiwatig ng iskarlata na liwanag, at ang nagyayelong kapaligiran ay mayaman. Biglang napabagsak ng veto ang Punk at Carlos sa lalong madaling panahon. Hindi nila kayang bayaran ang paglaban. Nang surangin ni Yang Chen ang kanyang buhay, ang tanging nasa isip nila ay ang pagtakas. Isang tao lang, si Yang Chen, na nakasakay sa kabilang side, ang hindi makakalaban sa kanilang lahat sa Yanhuang Iron Brigade. Handa silang mamatay para sa pagkakataon ng isang napakaliit na tagumpay sa pagtakas. Halos ang pinakatahimik na pagtutulungan ng dalawa. Nang magkatinginan, itinaas ni Carlos ang kanyang mga paa, 2 asul-violet na apoy ng kuryente ay sumayaw na parang gintong ahas, at bumasag patungo kay Yang Chen sa isang cross-shaped blockade. Pinindot ni Punk ang button sa relo at binuksan ito gamit ang isang kamay. Umikot ang hangin sa kanyang katawan, at malabo ang kanyang katawan sa bilis na nakikita ng mata. Wag! Carlos! Wag kang tumakas! Nakita ni Judy ang 2 lalaki na tumatakbo upang makatakas,
ngunit hindi nagkaroon ng oras na hamarang, sumigaw lamang sa gulat. Ngunit huli na. Ang sunog ng kuryente ay dumating sa sandaling nasa harap ni Yang Chen. Nagtaas ng kamay si Yang Chen, madaling inilagay ang libu-libong boltahe ng mataas na boltahe na kuryente na mahirap labanan, na sinundan ng katawan patungo sa Punk at Carlos lumipad ang dalawa. Nais ng dalawang Keres na hayaan si Yang Chen na magkaroon ng kaunting figure. Para magkaroon sila ng pagkakataong makatakas, ngunit ayaw nila, at ang mataas na boltahe na agos na ganap na ginawa ni Carlos ay walang epekto. Masyado kang walang muwang, nang matapos magsalita si Yang Chen, nakarating na ang mga tao sa Punk side ng pagtakbo. Natigilan si Punk sa kanyang mga mata sa pagkamangha. Ang kanyang airborne particle density ay mas makapal kaysa sa ordinaryong oras libu-libong beses, ngunit nang ang kamay ni Yang Chen ay umabot sa kanyang ulo, wala na talagang hadlang. Nakuha. Huli na ang Punk para makaiwas, ang buong ulo ay kinuha ng palad ni Yang Chen, tulad ng pakwan na pinasabog, diretso itong nadurog sa maraming piraso. Ano? Ang mga mata ni Carlos ay natagpuan ang kakilakilabot na pagkamatay ni Punk, ang mga binti ng pagtakbo ay halos umabot sa limitasyon, at ang mga mata ay nagmamadaling lumabas ng gate ng Dragon Hall. Hindi naabutan ni Yang Chen, ngunit tumingin sa hangin sa hindi kalayuan. Ubo. Isang sirang pagsabog ng tunog, si Carlos sa isang mabilis na pagtakas ng direkta sa ulo, nakatanim at tumagilid ng ilang beses sa isang hilera, nakikita ay hindi buhay. Medyo nababalisa, nag-aalala na si Carlos ay nakatakas sa mga taong Yanhuang Iron Brigade sa ngayon, at mayroon silang pinakamahusay na sniper Nightwolf sa labas, ay naka-standby. Sa muling pagtingin sa mga mata ni Yang Chen, lahat ay walang ideya kung paano ito ipahayag sa mga salita. Ang lalaking ito, ngayon pa lang, ay naramdaman na papatayin ng malayong Nightwolf si Carlos. Hindi ba ito nangangahulugan na kahit isang sniper sa labas ng 1 milya ay pamilyar sa kanya? Sa katunayan, kung si Carlos ay hindi masyadong baliw at mawawalan ng katinoan, hindi siya makakatakas sa isang tuwid na linya, upang ang lobo sa gabi ay madaling makalkala ang ruta ng pagpatay at mamatay sa lugar. Lumingon si Yang Chen at tumingin sa ***** na nakatayo. Sabi niya, maaari kang pumunta, umasa sa iyong kakayahan, maging seryoso, at hindi ka papatayin. Nagwala si Judy, ang katawan at labas ng bulwagan, ang katawan ng kasama, tuluyang namula ang talukap ng mata, at nanginginig ang katawan dahil sa sobrang sakit. Pero napakalinaw ni Judy, kung pipiliin niyang ipaghiganti sila, pareho lang ang resulta sa kanila. Ako ay sapat na mapalad na panatilihin ang aking buhay sa pamamagitan ng isang bubble charm, at si Judy ay walang lakas ng loob na mamatay para sa tinatawag na organisasyonal na kaluwalhatian. Salamat, Lord Pluto, halos tapusin ni Judy ang pangungusap sa isang salita, at saka binuksan ang anti-particle shield at lumabas ng Dragon Hospital. Sa pagtingin sa figure ni Judy sa patuloy na pagiging komplikado ng pagtakbo palayo, si Tianlong at ang iba pa ay nababalisa, ngunit hindi sila magandang habulin. Pagkatapos ng lahat, iniligtas lang sila ni Yang Chen, hindi sila mahusay na gumamit ng panloob na puwersa sa ngayon. Yan. Meditation. Oy, Yang Chen pa rin ang tawag ko sa'yo. Yang Chen, hinayaan mong tumakbo ang babae ng ganito, hindi ba para ibalik ang tigre sa bundok? Sigaw ni Tianlong. Hindi siya pinansin ni Yang Chen. Lumapit siya sa mga dahon at kinuha ang bote ng gamot sa mga dahon. Nagbuhos siya ng isa at nilagok iyon. Huminga ng malalim. Nang muling idilat ni Yang Chen ang kanyang mga mata, ang iskarlate sa kanyang mga mata ay kumupas, at ang hininga ng buong tao ay bumalik din sa dati, ang kahinahunan ng mga tao at hayop. Bakit? Takot ka ba sa babae? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Biglang humarap si Tianlong at iba pa, takot. Takot sa ibon. Hayaan mo na. Anyway, sapat na ang mga patayan ngayon. Kung ganoon, ano ang pinagsasabi mo? Ako. Hindi ako natatakot na bumalik siya at ibunyag ang iyong kinaroroonan. Kung magpadala sila ng maraming tao para guluhin ka,
Ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Tianlong na may makapal na boses. Nagkibit balikat si Yang Chen. Kung handa kang ilagay ang kanilang mga tropa sa China, wala akong pakialam. Ikaw, diretsong natigilan si Tianlong at hindi makapagsalita. Huwag mong sabihing walang kwenta ang mga ito. Patay na si Dan. Hindi ito inalis ng mga taong nasa aswal na bagyo. Siguradong nasa monasteryo pa ang katawan. Maghahanap sila. Ito ang susi sa misyon. Sabi ng tsunami. Ngumisi si Tianlong at sinabing. Ang sirang talam ay gulo, at ang tsunami, sa wakas ay maaari ka nang maging pinuno ng pangkat. Hindi naman masama. Sa tingin ko ay may hinaharap kaysa sa sirang talam. Don't mention the beast. How does he match the length of our tsunami team? Yes, hi boss. Nagsimula ng lamambat ang hangin. Ang lahat ay halos bumalik mula sa linya ng kamatayan, at ang mood ay natural na napakaganda. Nang makita at tumawa ang lahat, ang tsunami ay mukhang nagtatampo, at ang mga dahon at malalaking paa ay mas kalmado at nagpakita ng isang ngiti. Gayunpaman, hindi lahat ay napakasaya. Pagkatapos ilagay ni Yang Chen ang bote ng gamot sa bulsa, tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Nagkaroon ng malubhang pinsala sa arterya, ngunit siya ay pisikal na malakas at walang gaanong problema. Ngumisi siya at masayang ngumiti. Ngunit sa kabilang banda, hawak din ni Xiao Wei-gu Weilin ang kanyang Panginoon na si Yun Yunshi, ngunit hindi optimistiko ang sitwasyon. Ang maganda at magandang mukha ni Weilin, ang peras ay namumulaklak sa ulan, at ang pag-iyak ay nagpapadama sa mga tao ng walang katapusang pagmamahal. Gumamit si Yun Xiao Shi Taicheng ng panloob na puwersa upang sugpuin ang mga lason, ngunit walang paraan upang alisin ang mga lason. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay kulay ube, at ang malamig na pawis ay patuloy na lumalabas. Hindi optimistiko ang sitwasyon. Natagpuan din ng lahat ang masamang sitwasyon ni Yun Xiao Shitei. Lumapit si Yang Chen. Maraming tao ang nagmamadali, lalo na si Tianlong. Nagmamadali silang pumunta sa harapan ni Yang Chen at nagsabi. Yang Chen, ganito ang guro. Hindi ka dapat maglaan ng oras na ito para gumanti sa kanya. Siya ay hindi masyadong magaling sa iyo, ngunit siya ay lason. Tulungan natin siyang mag-detoxify. Dinilaan ni Yang Chen ang kanyang bibig at atubiling binuksan ang malaking lalaki. Gumaganti ako, gagamutin ko siya. Pagpapagaling. Nagkatinginan ang lahat. Bumaba ang katawan ni Yang Chen at niyakap si Weilin, na masyadong abala sa guro ni Yun Xiao. Kapatid ni Weilin, ibigay mo sa akin ang iyong Panginoon, gagamutin ko siya. Pinunasan ni Weilin ang kanyang mga luha, tumingin kay Yang Chen na may kaunting takot at kawalan ng tiwala, at nagtanong ng malungkot. Talaga? Talaga? Hoy, maliit na tandang baboy, kung gusto kong maging masama para sa iyo, sa tingin mo kailangan kong gumastos ng maraming dila. Mayroon akong isang sampal sa mukha, hindi ba't 100? Naisip ito ni Weilin, at nag-alinlangan, at hinayaan ang natulala na si Yun Xiao Shitei na ipaubaya ito kay Yang Chen. Matapos maging masyadong malakas ang Yanfu teacher ni Yang Chen, idiniin niya ang isang kamay sa likod nito at hindi umupo ng naka-cross-leg. Nakaupo siya ng tamad sa threshold, nakababagot ng isang kamay sa likod ng ulap, tulad ng isang estatwa. Nang makitang ang lahat ay tumingin sa kanya ng may hinala, naiinip na sinabi ni Yang Chen. Ano ang tinitingnan mo? Natututo kayong lahat wo, hindi mo ba nakita ang paggaling ng panloob na lakas? Hanapin ang iyong paraan upang pumunta. Pagkatapos ng isang buntong hininga, hayaan ang isang grupo ng mga tao na kumalat at hanapin ang nakatagong katawan. Tanging ang malubhang nasugatan na arterya, at ang ayaw na si Weilin sa pasukan ng pangunahing bulwagan, na pinapanood si Yang Chen na mag-isa ay tahimik na nagpagaling sa ulap. Pagkaraan ng 10 minuto. Sa wakas ay natagpuan ng ilang tao sa Yanhuang Iron Brigade ang gintong estatwa ng Buddha na nakatago sa isang cellar at maingat na dinala ito pabalik sa kampo sa ilalim ng ***** ng hukbo. Sumugod din ang Night Wolf. Nang malaman ko ang nangyari sa hall,
Halos walang latigo ang Nightwolf sa Deadblade. Isang magulong alon na naganap sa hangganan ng China, at ito ay tumira sa biglaang pagsiklab ng Yang Chen. Gayunpaman, para mismo kay Yang Chen, ang problema ay tila hindi malayo. Makalipas ang halos kalahating oras, ang mga lason sa katawan ni Yun Shaoxi ay nalutas sa wakas sa pamamagitan ng paraan ng pagpapagaling ni Yang Chen, at ang mukha ni Yun ay naibalik sa medyo malarosas at naging normal. Nakita ni Huilin Xiaodao ang pag-iiba ng ugali ng kanyang Panginoon, masaya na halos kunin mula sa orihinal na lugar, nakitang naging mas matalik ang mga mata ni Yang Chen. Gayunpaman, nang kagigising pa lamang ni Yun Xiao, bigla siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay namumula, at tumingin siya kay Yang Chen na may luha. Tanong niya, ikaw, sino ka? Si Song Tianxing ay sino ka?